Chantel, Prof, ikaw yung nagsasabi sa akin ito kanina. Yung draft ng dalawang team ay ni-review natin kagabi. Am I correct? Yep, tama ka dyan, parang Review natin kagabi. Meron ba tayong mga specific heroes na kailangan abangan dito para sa dalawang teams na to? Stable para sa Onyx PH automatically ang Selena. Okay, Selena and Tams, napansin ko from the previous games sila, from the day 1 ng ating playoffs, wala silang pinakawalan. Once lang nila pinakawalan si Selena, which is nasa kamay pa nila. Okay. Yeah. And knowingly, curse ng or kahinaan ng Brain Esports is Selena rin. Yeah. So sa tingin mo parang may factor pa rin talaga yung Selena, especially na nadi-disrupt yung rotation Oo. ng Bren. It shows na etong Brain Esports siya Onyx PH may similarity in terms sa gameplay dahil ayaw nila masira yung mismong rotation nila. Yeah, and both are playing aggressive din. I agree with you, Prof. B. Ang ganda ng point mo doon. So, speaking of the Selena, mukhang binana nga ng Onyx PH yan. Interestingly, pinili ng Onyx dito ang Valier. Ngayon lang ata natin nakikitang inopen itong Valier na to para sa kanila. Meanwhile, you have an X-Borg opening for Bren Esports. Medyo interesting tong picks and bans natin, no? Chantel, your thoughts para sa unang round. Sa pick na Valier na Onyx PH, possible ang gusto nilang gawin is mawalan na agad ng magandang hero, si Ribo, na kayang gamitin dito ng Bren Esports in terms of team fight. And sa last games dito ng Bren Esports for the season 5, ang talagang pinaban na nila is si Hylos. So kinuha nila dito. At yung export na nakuha naman ng Bren again is ito yung isa sa hero na comfortable pick ng dalawang team. Actually, itong X-Borg nga na to, hindi pa natin alam kung saan ba talaga pwesto. Is it going to be an off-lane para sa Bren or is it a support na usually nakikita natin, no? Yung dalawang team ay pumili na ng kanilang priority marksman. Wise ang pagbabalik niya sa carry and Kimi naman. Prop, ikaw ang mas malupit na marksman. Diba, inamin ko na. Ikaw ang mas malupit na marksman sa ating dalawa. With the match-up ng Kari and Kimi dito, sinong pumapabor para sa'yo? Para sa akin sa ganitong show pa lang ng lineup I'll go for Bren Esports sa ganitong sitwasyon, knowing that three heroes is gusto ko yung pang-cover nila using the Hylos, clear waves nila kung sakali man magsusupport X-Borg ito, mas madaling makaka-rotate ang Kimi, which is yun yung pinaka maganda sa Kimi pag nakaka-rotate, nakaka-push, na i-utilize mo at na ma-maximize mo yung potential ng isang hero. So, ibig mong sabihin dito parang looking at the first 3 picks, mas mabilis ma-funnel itong Kimi, especially na may Hylos ka, maganda yung backline mo, unlike yung carry pick dito ng Onyx na medyo madidelay ng onte. Tama ba ako? Ayan. Tama. Yeah. Madidelay ng Sa lineup ng Bren Esports, magandang tignan na lahat ng hero nila is more on pasugot, tapos meron pa silang Hylos. So, nakita natin yan, parang dati Chango pa yung combo niya, pero Kimi and Hylos, deadly siya kapag dumaustos literal para sa itang Bren Esports. Onyx PH naman dito, it's more on, nakakuha kasi dito ng burst damage ulit si Almighty. So, yun yung magiging crucial naman to counter out this Bren Esports kind of lineup. Although, maganda tong Kufra. Maganda yung Kufra dito. Parang yung kontra usually sa isang Kufra nakuha ng Onyx PH, which is the Joet. So pinili na rin nila yung pwedeng pang-combo at pwedeng pang-counter. Guys, feeling ko kailangan natin din pag-usapan to, no? 2 cores para sa Bren Esports. Onyx PH, what they actually do is a core support, diba? Na ginagamit ni The Queen o may Venus. Pero Bren Esports, parang may ganito silang trend, no? Since kahapon pa natin nakikita, especially on the Gusion pick nila kahapon. Lancelot Kimi, para sa Bren Esports, any thoughts para dito sa dalawang picks na to? Para sa akin dito, yung idea kasi ng Lancelot, naalala nyo meron sila before is the Hanzo. Diba?
So kahit lumabas anytime or kahit sa direksyon netong Lancelot, pero nakatutok lahat ng pangprotekta ng Onyx PH is paharap lang against moving forward na Hylos, papasok na export. So ang atake ng Lancelot dito is na gilid. Pinalitan lang nila yung idea ng Hanzo using Lancelot. So parang ganun pa rin, may assassin pa rin na nakakatakot para sa Bren. Tama? O eto na. Guys, eto na yung pinakamahirap na parte ng magiging panel. Predictions para dito sa game na to. Chantel, mauna ka na. Gusto ko yung lineup ng Onyx PH kasi it's more about the crowd control and madami silang pang front para saluhin yung damage ng Kimi. So hindi siya totally magiging madali for the line of Bren Esports. So I'll go for Onyx PH for this game number 1. Onyx PH, Chantel. Prof B? I'll go for Bren Esports, Beshi and Banjid. Kasi gusto ko yung idea nila na the two core greedy sa mata ng mga tao pero gusto ko yung pagiging agresibo pagdating sa draft ng Bren Esports. I'll go for Bren Esports game number 1. Wow, grabe. Game number 1, 1-1. Agad ang boto natin. Huwag na natin patagalin. Pasan na natin sa dalawang Chicho Dog nating casters, Wolf and Mr. Future Secured Doggy. Yon! Maraming salamat, Manjin, Chantel at Prof B at ang K9 Connection, Wolf and Doggy caster nyo para sa series na to. Doggy, tingin mo, future secured to? Para sa Bren, di ko alam tol. Kasi kung iisipin mo, nag-Hylos sila, tapos nakabalir yung Onyx, tapos nag-Lancelot sila, may Cooper yung Onyx. So, parang kinounter nila yung sarili nila pagdating sa Bren. Sa totoo, nahihirapan ako paano to lulusutan ng Bren. And Onyx, they have their comfort pick. Okay na tinanggalan nila ng Kimi Onyx, but still, wise is wise. Kaya niya gamitin yung Link, kaya niya gamitin yung Carry, kaya niya gamitin yung Kimi. So, I think, over here. Okay. Medyo agree ako sa'yo kasi parang ako personally, gusto ko yung draft order dito ng Onyx PH. Pinili agad nila yung Valir. At kasi kapag pinili mo agad yung Valir, means na kaya mo kumakounter yung sunod. So nagulat ako actually na high loss pa rin dito. Walang Esmeralda yung Onyx PH, so actually wala masyado na counter itong high loss. Tignan na lang natin sa bitawan na to, Kuya Dogs, mo ang mainit pa rin ang laban talaga. Kasi kahit anong sabihin natin about the draft yung Bren, pag gumalaw na to, ibang klase na talaga, syempre. Totoo naman yun kung sasabihin natin, Bren, they have, alam mo yun, all-star sila eh. So may confidence sila sa bawat galaw nila, but still, yung counter picking and Venus, gamay na gamay niya yung Valir. Nakikita mo naman lahat ng first kill niya, on point tumatama, di ba? At nakikita natin dito is yung Kimi na kinokontrol ni Ribo. At alam natin, Docs, si Ribo ay isang support, kumbaga, or utility para sa Bren Esports. Nakita ko kahapon naman itong Kimi na ginamit na support ng BSB or nung isang araw yata yon or was it Blacklist. Basta may nag-support, nag-Ranger Kimi sila, tapos medyo support yung Kimi. Gumagana na ba ito, Docs, before? Itong, I mean, sa Indonesia tol, madami nang gumagamit. Kasi yung ginagawa nila tol, yung emblem, i-support emblems. So every time na nag-hit ka sa kalaban, ay lalakas yung damage na kakampi mo. Basically, yun yung ginagamit nila. But here Rebo, meron siyang magic emblem, mystery shop. So, kakaiba talaga. Ano talaga comment dito kay Daki kasi naglalabas siya ng bagong flavor dito sa Mobile Legends. Nasa MPL pa, di ba? Oo nga eh. Siyempre alam na natin si Coach Daki galing sa Southeast Asia na rin talaga ng World Tour. Pero mukhang na siya dito, Cartesi. Sinecure lang yung crab gamit yung Thorn Throws. Lancelot na miss natin. Pero mas lamang pa rin si Kawhi sa network. Pero ito na ngayon dive sa top lane view. Walang matakasan. Letri lang kasi kaso may punishment. Yun naman pala yun. Dahil doon sa mga slows. At nakakuha pa ng isang exchange itong Bren Esports with view on the Angela. Ngayon, my video sa ito mo. Sa akin tol, kung iisipin natin, okay na okay yung pick nila. Si Jay. I mean, oh my God, Onyx, on point, Wise getting that. Ay, kala ko si Wise yung nakakuha ng kill, so si Dilar pala sayang kasi naka-bounty hunter siya eh. O balik ang binitawan na ni Wise kasi nag-farm na lang siya. Kumuha na lang dito si Jay para secured na rin. At least isang kill pa rin yan. So ang laki na, actually labag na naman yung Sonic. Yung carry, parin ko hindi yata na contest dito ng Bren Esports. Jay ito nag-flicker away. Lastly, going for my Venus nag-flicker. Double flicker pala Sonic Flash pero hinakabal po rin dito. Thorn Rose para makasecure ang kill. Cartesi at Few.
Lancelot, Angela, going for Iacto, may konting yun, ejector para kay DC para punishment pero may thorn throws, kaso kulang pa rin ang sustain dito ni Few, gets the kill, pero napatay pa rin yung Lancelot nila. Si Jay naman dito, yun na pumipersa, but of course, Good trade para sa akin kasi yung si Carl siya yung final namatay na siya, so upper hand kagad yung sa Onyx, nawalan ng goal ngayon si Carl, si Wise nakakapag-farm, so win situation for Onyx. At turtle pa makukuha dito ng Onyx PH. Etong si Wise, 1 assist, 0 deaths, pero okay lang kasi sobrang yaman niya yun, first kill para kay Wise. Yeah. Ang laki goal doon. Sorry, pero ang laki goal doon para kay Wise ngayon. Puproblemahin nila yun mamaya. Wala silang pan-deny dyan. Kasi meron silang Hylos yet. Yung ulti niya pwedeng makahabol kay Wise, but wala silang masyadong crowd control to secure Wise. Mas lalo naka-purify pa. Isang stun lang, basically stun lang ni Lasty ang kailangan tumama dyan, but ma-purify pa ni Wise, di ba? Wala actually additional na stuns yung Bren Esports doon. Parang sige, may stun ka mula doon sa Hylos, pero wala sila nung parang hard na pang-lockdown talaga ng mga sabi natin 2 segundo nyo siyang maja-juggle. Yeah. Pag na-chain stun nyo, wala sila ganun, so baka doon sila mayari. Meron silang burst mula doon sa Lancelot, pero feeling ko kulang pa rin sila pang-control. Dahil nga may purify, sabi mo, mukhang may clash dito, Dogs. Lasty na ipit. Naku po, mukhang mababad na ipeta. Yes, still get the kill on the Hylos. Kaya wala nang problema dito si Wise. Lalaban na siya, pero ang sakit pa rin naman pala ng Lancelot Angela. Yan, ang sakit talaga nung combo na yon. But still, kung titignan natin dito for Onyx, si Venus, like, nakikita na shred niya kagad si Lasty. Counter talaga niya si Lasty. So Lasty, mabilis siya natunaw doon. But still, di natin alam dito si Carl. Kasi si Carl, siya yung the kid prodigy. Kaya niyang gawin. Kahit nalugi na, gumagawa siya eh. Magugulat nga ako, hindi ako magugulat, I mean, kung may mga outplay, mga madadodge siya gamit yung third row sa mga dash. So pwede niya magawa yan laban sa isang carry. Kasi hindi nyo nakikita ang konting advantage ng Lancelot. Bukod sa burst, yung parang outplay potential na pwede ka makadodge gamit yung third rows. Hindi ko nga lang yata dito makikita ni JT na walang takas. Mataas pa, inunod yan na para safe na safe. Uy, yung filigaran pa, makulat. Yeah. Kill secured, and nandun si Venus, kina-crowd control niya lang si Lassie hindi makaabot kay Rebo, kay Rebo. Kasi nga, yung crowd control ng Valir is just too huge and wala masyadong mobility si Halo. So basically, like I said, counter picking is working on side of Onyx right now. Sakto din yung Kufra. Gulat din ako na madaming nakontra dito yung Kufra. Si Coco nga lang, to go bad dito. Nandito si Wise. Pwede to. Ayun na nga, normalin lang. Normalin. Oh my god, 3-0 coming in for Wise. Parang Wolf, ang laking goal nito. Oo. Nakita natin 5K na. Si Kurt Easy 3.9 lang. So lamang ng lagpas 1,000 etong Onyx, etong panel ng Onyx PH. Tapos sama pa ng Torre. So first, the second turret going in favor of Onyx PH. Isa pa lang. Actually, wala pa pala. Papato pa dito ang Bren Esports habang ginagawa dito si Few. Damage lang iyak ng Flicker para lang mahabol yung Angela at makukuha nila si Lasty. Katulad nung sinabi mo kanina, Dogs. Tinutulak lang ni Venus. Yeah. Ang naging problema pa dito, sinilane nila yung Angela. So, easy kill yun pagdating kay Iyak. Yes, kung sabi natin naka-Esmeralda si Iyak, baka hindi niya makill si Angela. But, Iyak naka-join siya. Isang talon niya lang pasok. And there you go, another kill. And nakikita natin dito, Onyx dominating every lane. Lahat ng lanes, control nila. Lahat ng Torre nakukuha nila dito sa bottom lane. They get the Tier 2 turret sa may bottom part ng mapa. Samantalang gitna naman, pinipressure pa ng 3 members ng Onyx PH. Bukod sa 9 kills, nakakuha pa sila dito ng pang-4 na Torre at on their way to getting the 3rd turtle. Pwede pa nilang makuha yan kung kayang-kaya nila kasi yung Bren Esports medyo babad muna sila dun sa turtle area bago sila makakuha ng turtle, kaya baka dun sila mahirapan. Totoo, kasi like I said, yung kaganina nakuha na nila yung sa Onyx, nakuha nila yung mid tower ng Bren. Open gate na yon. Lumuwang na yung vision nila sa jungle ng Bren Esports and mahihirapan na dito yung Bren Esports. Ito, tatalog, grabe naman si Kuya Jayton na may yakap pang ginawa. Few will go down, ang agad yun. So medyo matithreaten dito Bren Esports. In fact, si Coco, nag-last insanity na lang pala yung Iakdu. Tamang trabaho dito sa may bottom lane. Nakakatakot, nakaka-intimidating. Pag linagay ko sarili ko sa Bren, nakakatakot ngayon ginagawa ng Onyx. Ibang klase, yung game nila
kagahapon ibang-iba sa today. Like everything is on point. Everything like naka-A game sila ngayon. A-game talaga, mainit na mainit. Sakto din, Dogs, kasi may momentum sila. Ito, nakita mo yung initiation ni Jay doon sa Lancelot. Talagang control dahil sa bouncing ball. Hindi makapag-dash or puncture etong ating Lancelot. Dahil natural counter talaga yung Kufra. Coco, mopping the last insanity para lang makalayo. Jay tumalon, tinamaan lang yung minions. Ayun, Onyx Page hindi na aabante dito. At Doggy, 3 turtle, 6 na torre, 10 kills, 3 kills doon para kay Wise. Feeling ko safe to say na yata na mukhang lamang na lamang ang Onyx PH dito. Like 10k gold tol. 8 minutes pa lang yung game, 10k gold. So ibig sabihin on every minute 1,200 gold yung nakukuha nila. Oh. Ang laki gold nun. And then nakikita natin dito yung strat na ginagawa ni Iyak is freezing the lane. Hinihintay niya kasing kumumpul muna, freezing the lane, pagkasabay-sabay lahat ng laning phase nila umangat. Sabay-sabay din sila angat, pagkasabay-sabay din nila mabawasan yung tower ng Bren Esports, which is a good strategy right now nakikita natin for Onyx PH. So, yung ibang discount na nakikita ko, lalong-lalo na nung first day, nakita ko si Kel VJ, nakatayo lang yung Esmeralda niya, tumatangke ng mga cannon. Tapos, ganun nga yung nangyayari. Fini-freeze lang yung lane para sabay-sabay yung lanes yun na atake. Ginagawa rin to dun sa may Grak na may Guardian Spire, di ba? Yeah. Kapag may Lord din. So, ibang mga techniques na nakikita natin ngayon sa MPL playoffs, parang Doggy. Kaya kakaiba, nasa MPL Season 5 na tayo ngayon, hindi na to pagalingan mag-ML. Patalinuhan na lang na talaga, di ba? Kasi lahat naman talaga nakikita natin dito magaling na mag-ML. Like, Bren Esports, they have the all-star team. Onyx, second place sila last MPL, and now nakikita natin yung strategy na nalabas is on another level. Ibang klase na talaga to. Oh, Onyx PH, mukhang sila ang nakapagpahinga ng tama, walang pressure kagabi kasi imagine mo, back-to-back wins yung ginawa nila. Yung isa nga doon nakakapagod game 1 na 54 minutes. Tapos nung tinalo Nakakatuwa kasi ito nagtataya-tayaan si Ace, pati si Kulo sakit kagahapon. Oo. Pagka nagpakita sila sa dulo ng mga papaga sila habulin. But na right now nakikita natin dito tol, kinukuha na, dinidinay na sila sa jungle. And then the Lord, 10 minutes, pag nakuha nila tong Lord na to, pwede sila makabasag ng 3 tower or maybe 2 tower dito sa inner tower ng Bren Esports, and doon na magiging crucial point na yun. Kasi nakikita natin dito potential comeback ng Bren Esports is nearly to 0 kasi Lance lang yung kailangan gumawa dyan eh. Yung si Ribbon hindi na siya makalabas at wala siya masyadong damage. And unfortunately para sa fans ng Bren Esports, agree ako doon sa sinabi mo, Dogs. It seems like wala akong maisip ngayon na possibility manalo ng Bren Esports unless sobrang mag-dive yung Onyx PH, mapunish nila, tapos pwede nilang idiretso ng push kasi meron naman silang Kimi at Lancelot. Pero feeling ko yung Onyx PH hindi kasi magpapaganon. Gantong point ako, ilang beses na silang nakambakan ng ibang teams like Sunsparks. Feeling ko nagtanda na tong team na to eh. Yeah, totoo. Pero hindi natin alam kasi si Cartesi magaling siyang gumawa ng play na nakakabaliw. So, baka siya yung susi dito, but titignan natin dito. Last insanity from Coco. Jay mula tumalo dito, wala tatamaan. Third, paubos na rin yung buhay dito ng Lord. Napapatay na rin ng Bren Esports, pero ito rin hindi nila maliligtas. Samantala sa may gitna naman yata ang transfer ngayon ng Onyx Page. Oh, may virus din mo! Nasa front lines dito, mukhang naghahanap ng mabibait mula sa Bren Esports as they take the second turret. Dillard nagzo-zone out lang. RTC nag-dash na. May Angela kasama. Oh, may virus nakalayo dito. Mapapunch pa nila. Hindi tumawag stun. Pero mapapatay pa rin nila yung Lancelot. Patay na rin yung Angela. Killing spray para kay Tamus. Onyx PH. Inuubos na yung base ng Bren Esports at eto na yung gagawin nila, papatay nila yung Silos and they will take out the base. Onyx PH takes game 1. Klase, like how dominant they are. Kasi nakita ko ganitong kadominante sa Sunspark lang. Nakita natin kagahapon and Friday na ibang klase talaga galawan ng Sunspark, but Onyx, parang gusto nilang i-redeem sa gilid nila. Like, gusto kong makalaban namin ulit yung Sunspark. Gusto namin makabawi last katulad ng kasi binawian kami last season, so gusto namin makabawi. Parang sinasabi nila, we need to redeem ourselves. Kasi eto na to eh. At saka yung Bren at saka sa Sunspark tol, parang Wolf, ano sila eh, parang same composition kasi nakikita din naman natin nung naglaban sa Sunspark pati Bren kagahapon. Like, alam nila yung galawan. So pag na-checkmate na nila yung Bren, baka kaya na nilang ma-checkmate yung Sunspark.
alam mo, agree ako dun sa'yo eh. Kasi kinausap ko si Leo nung isang araw. Sabi ko, yung Onyx PH, matatalo sila sa first round laban sa Sunspark.